500,000 concurrent viewers ang nalikom ng SB19 during their Lollapalooza livestream. Grabe yun! So SB19 just made a history kasi SB19 became the first P-pop act to perform at Lollapalooza. And sobrang daming nanood. Nakalikom sila ng mga fans na galing sa ibang bansa, mga foreigner, at pati na rin mga Filipino fans. Short history tayo sa Lollapalooza. Ito ay founded in 1991 by Perry Farrell. So nung una, traveling farewell tour lang ito. So nung 2025, nag-decide sila na mag-stay na lang in one place, which is yun na nga, yung Grand Park Chicago kung saan ngayon hiniheld ang Lollapalooza. And dito sine-celebrate yung iba't ibang klase ng mga music, mala-rock, hip-hop, EDM, at iba-iba pa. So yung word na Lollapalooza ay isang slang word sa American, which means na extraordinary. So sila-sila nga pala ang kasabayan ng SB19 katulad ni Jennie ng Blackpink, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, Charlie XCX at marami pang iba. And ito yung home map ng Lollapalooza. Hindi pa kasya dito yung mga street, pero ito na yung parang mga main stage talaga. At ito yung main stage yung T-Mobile at dito nag-perform ang SB19 sa Alliance Stage. According sa Lollapalooza Organization, 100,000 daw ang mga taong dumalo ngayon dito sa festival. And sa crowd naman ng SB19 ay wala pang officially count number about doon. Pero kitang-kita naman sa livestream na ang daming tao ang nanood sa kanila kahit grabe ang init at tirik ng araw doon. At hindi lang yon, yung Philippine Tourism ay nag-held ng watch party for SB19 sa Rizal Luneta Park na kung saan limited lang ito at more than 1,000 ang dumalo dito. Correct me if I'm wrong, pero first time ata to ginawa ng Philippine Tourism para sa isang P-pop group na kung saan nag-organize talaga sila at nagbigay sila ng free admission ticket para sa watch party ng SB19. So ito nga pala yung pinorform nila. Emoji, the iconic mapa, the very energetic dam, SB19 most popular song which is Ganto, another one is Visa, yung pinaka-latest music nila ngayon, and kanilang pinaka-US single which is Lawless na pinakauna nilang pinorform sa Lollapalooza. And then Dungka at may bumisita sa kanilang Carabao. And then Wakas and a Filipino classic. Di ko alam kung anong title yung basing yung kababayan ko. Ako ay Filipino, yun. And then Crimson na kung saan talagang naghubad na talaga dito si Estelle kasi nga apakainit doon. And with that performance, SB19 makes history as first all Filipino group to perform at Lollapalooza. So congrats SB19.